Okay, so let's proceed na sa chapter 2, decimals. Yan, so I guess familiar na tayo dito. Ayan. Kunyari, for example, nagko-convert tayo from fractions to decimal. Ayan, paano nga ba yun? Di ba pag kino-convert natin yung fractions into decimals, dinidivide lang natin yung numerator by denominator. And then we'll get the decimal form. Okay, so for chapter 2, decimals, yan. So after this topic, so we should be able to perform fundamental operations on decimals. Yan, for example, yung addition, subtraction, divisions, and multiplication. Though parang yung treatment lang naman nun ay parang sa whole numbers. Ayun, yun nga lang may decimal. And then express decimals to fractions and percent forms and vice versa. So yun, from decimal to fraction or fraction to decimals. And then illustrate decimals that can be written in terms of percent. Yan. So pag sa decimals naman, pag kino-convert natin yun sa percentage, di ba, minumultiply lang natin by 100. Ayun. And then makukuha na natin yung percentage form. Okay? And then give real life situations to illustrate decimals. Ayan. So, saan nga ba madalas ginagamit yung mga decimals? Diba sa mga, more likely sa mga gamot, ganyan. Yung mga dosage noon, magagamit natin yung mga decimals. Saan pa ba? Pag nag-weight din tayo, di ba may mga ma-encounter din tayong decimals. And as well as sa grades din natin, yung kahit kaunting decimals na yan, nagmamatter sa atin. So for example, 89.50 na yung yung whole average mo. Edi pag kinonvert yun, magiging 90. So pwede kang makapasok sa with high honors. Ano pa ba? Saan pa ba ginagamit yung mga decimals? Yan. Sa pera din, di ba? We have at least 2 decimals sa pera. Yan, yung mga cents na tinatawag. Yan. And then, solving problems involving decimals. So we have here the key terms, yung mga divisor, dividend. Ayan, yung tinatawag natin kanina yung divisor pala yun. Ayan, yung divisor, and then we have the dividend, and then the quotient. Ayan, pag nag-divide tayo. Ayan, many of the math skills used for fractions are used for numbers containing decimals. It is important to be comfortable working with decimals when performing dosage calculations. Yeah, so decimal are another way to represent whole numbers and their fractional parts. So instead na ang nire-report natin mixed numbers, normally talaga ang ginagamit sa mga report, especially sa mga financial statements, yan pag present ka ng naging profit or naging performance ng certain organization, ayan, hindi natin siya pinapresent as mixed number or fraction. Better na pinapresent natin siya into decimal forms. Or percentage na din. Yan, so we have here yung parts ng decimals. Yan, we have pag sa whole number, ones, tens, hundreds, and thousands. Pero pag sa decimal, ayan, yung unang number after ng point or yung data, tens na agad siya. Hindi na siya, wala na siyang ones.
Okay, so feel ko alam niyo naman na to kasi elementary pa lang tinuro na to eh. Yan. So pag binasa siya, yan, 1,542 and 567 thousands. Yan, kasi tens, yung 5, yung 6 naman hundreds, and then 7 thousands. And so when writing decimal, syempre yung nasa left part, ayun yung whole number. And then yung after ng point, ayan na yung fractions na convert natin into decimals. So when writing the decimal number, ayan, syempre, para mas proper, lalo na pag walang whole number, syempre, lalagyan natin ng 0 sa unahan. And then decimal, and then yung mga numbers. Okay. Yan. So this helps prevent errors caused by illegible handwriting. And to compare values of a group of decimal numbers, yan, the decimal with the greatest whole number is the greatest decimal number. Of course, yun. Siyempre, pag kung sino yung may pinakamataas na decimal, whole number after ng decimal, yun na yung pinakamataas. And so, pero pag whole number ang pinag-uusapan natin, may pare-pare sila ng whole number, and then magkakaiba lang sila ng decimal, syempre, yung comparison nun, mag-i-start agad dun sa after ng dot, kung sino na yung pinakamataas. Kahit na sobrang haba nung nung number na yan, pero sa tens or hundreds, i-check nyo din yung pinakaunang number after ng dot. Yun yung pagbabasihan natin kung sino yung kung sino yung pinakamataas. And then kung pare-parehas pa rin sila ng tens, edi magpo-proceed naman tayo sa hundreds and so forth. So yun, kahit nilatagan ka ng napakahabang number na yan, pero maliit lang yung nasa tens niya and then sa hundreds. Syempre mas mas mataas pa din yung unti lang yung nasa decimal, pero malaki agad yung nasa tens. So yun, paano nga ba ito kino-convert into fraction? So we have here, ayan, kagaya nito. So, kahit dito mas sobrang dami ng number sa 0.003, mababa pa rin siya kasi yung pang tens niya compare dito sa 0.3, ganun. So, I think alam nyo naman na yun kung paano ina-arrange natin from highest to lowest number pag decimal form. Yan. So, paano nga ba natin siya kino-convert into fraction? So, we have 0.3. So, yun nga, pag binasa rin naman natin siya, di ba? 3/10. So, pag sa fractions, 3/10 siya. Yan. Bibilangin lang din natin yung decimal. Parang iusog lang natin from the number hanggang maging whole number siya. So, pag yung 0.3, iusog lang natin yung point hanggang maging whole number siya, magiging 3, di ba? Tapos, kung gaano kadami yung inusog mo, para maging whole number siya, yun din yung magiging 0 nung nasa baba ng denominator. So dito sa 0.3, pag inusog natin yung decimal point, ayan, magiging 3 na siya, whole number. Isang beses na natin siya inusog, di ba? So isa lang din yung 0 ng denominator natin. And then for the 0.03 naman, yan. So paano nga ba iuusog ulit natin yung decimal point? Yan, isa bibilang natin yung decimal from 0 to 3. Dalawa. So, dalawa din yung ina-expect nating 0. Yan.
Dito naman sa 0.003, ganun din, 3 beses natin iuusog yung points, yung point or yung dot hanggang maging whole number siya. So, ina-expect natin na 3 zero yung nasa baba niya. Ayan, ito naman, paano natin siya i-convert into decimal? And pag kinonvert natin siya into decimal, syempre isa lang yung zero niya. So, might as well, pag inusog natin siya from 2, di ba magiging 2.0 yan? 2.0, kasi yun yung whole number. And then, syempre, nag-over 2 na siya. Ayun yung 0, ayun yung number ng decimal na iusog natin. So, babalik ulit tayo to the right, ay to the left yan. So, yung whole number na 2.0, tapos iusog natin ulit yung dot to the left. Yan, hanggang maging, ano na siya, decimal. So, kung ilan yung number ng 0, yun din yung number ng decimal na, or yung dot na iuusog natin. Atong 17 over 100. Yan, so we have here dalawang zero. So, di ba, ang whole number ng 17 ay 17.0. So, meron tayong dalawang zero. Ganon din yung decimal point na iuusog natin to the left, right to the left. Pag nagko-convert tayo to decimal. So, dito, yan, 17.0. Pag inusog natin dalawa, 1, 2, 3. Mag-annotate na ako. Yan. So, kunyari ito yung decimal point. Tapos may dalawang zero. So, dalawa yung iuusog natin. Dalawang beses tayong mag-uusog. So, 1, 2. Yan. So, magiging 0.17 siya. Yan. So, dito rin naman sa 23 over 1,000, paano natin siya i-convert? Yan. So, 0.23. Kasi tatlong zero. So, meaning tatlo yung iuusog natin. Na, yan, 3 decimal places. So, kaya siya 0.23. Okay? 0.023. Okay, madali lang siya, di ba? Ayan, pag nag-round off naman tayo, di ba madalas to, lalo na pag nasa business finance na tayo, pag nagko-compute na tayo ng mga financial statements, may mga ratios din kasi tayong ginagamit, percentage and decimals. So, pag dun sa instruction, sinabi na hanggang ano lang tayo, 2 decimal points or tenths lang tayo. Or hundreds, depende dun sa instruction or form na hinihingi ni teacher. So ito pag sinabing round to the nearest tenth. Yan. So when we say tenth, ayan na yung isang ano lang yun, decimal lang yun. Tapos pag hundreds naman, dalawang decimal. Thousands, 4, and so forth. So pag nag-convert naman tayo, siguro alam niyo naman na kung paano mag-estimate or round off na tinatawag. Okay, recap tayo. Pag sinabing nagra-round off tayo, pag
ano na, pag 5 to 9, automatic dagdag na tayo ng isang number dun sa katabi. Pag ano naman, pag 4 to 1 naman tayo or 4 to 0, hindi na natin siya dadagdagan. So dito, dahil 4 yung katabi niya, ano pa rin siya, 14.3 pa din siya. Etong 9.293. Nearest tenth daw. Yan. So, 9 point, ano pa din? 9 point, ayan, nagiging 9.3 na siya. Kasi, yung katabi nito ay 9. So, pag ni-round off natin siya, magdadagdag na tayo ng isang number. Or ng 1 point, parang gano'n. Ito naman, round to the nearest 100. When we say 100 to decimal form. Yes, 8.80 pa din siya. Ito naman, 10.542. Yan, 10.54. Bandali lang. Parang elementary. Yan, kasi kakailanganin nyo to pag nagko-compute na tayo ng mga interest, ganyan, lalo na pag sinabi sa instruction na hanggang ano lang tayo, two decimal places lang yung ano natin, final answer. So pag naglagay kayo ng ilang decimal doon, automatic mali na yun kasi hindi kayo sumunod sa instruction. Ayan. So ngayon naman magko-compute na tayo from fractions to decimal places. Yeah, so paano nga ba tayo nagko-compute? Siyempre, again, dinidivide natin yung numerator by the denominator. So, pag dinivide natin yung 3 over 4, ayan, siyempre makakakuha tayo ng 0.75. Alam niyo naman na siguro kung paano mag-divide. Ayun. Pag 8 over 5 naman, 1.6. Yan. So, another example naman, pag decimal to fractions naman, ito 1.2 daw. So, makakakuha tayo, di ba, nung una, ano siya, pag kinonvert natin to fractions, ayan, iuusog ulit natin yung point dun sa by 2. So, isang beses lang naman tayo nag-usog, di ba? So, ano yun, magiging 2 over 10. Pero, gagawin natin siyang simplest form or yung pinaka proper form niya. So, magiging 1 and 1/5 siya. Ito naman, paano to pag kinonvert into proper form or yung simplest form or yung mixed number? Yan, from decimal to fraction. Okay. 109 over 20. Let's check. Yan. 109 over 20. Kasi diba, ito, 100.45. Yan, iuusog ulit natin yung decimal point hanggang maging whole number tong 0.45. Dalawang beses tayo nag-usog ng decimal point. So, makakuha tayo ng 45 over 100. And then, isi-simplest form natin siya. So, we'll get 9 over 20. Adding and subtracting decimals. I guess, madali lang to kasi para lang din siyang whole number. Ayan. So, syempre naman,
alam nyo na kung paano mag-add niyan. Kasi syempre sa mga pera, pag humahawak kayo ng pera, di ba? May mga cents yun. Yan, ito. Madali na lang to. 2.47 plus 0.39. Yan, we'll get 2.86. Ito naman, pag sinubtract natin, paano kaya to? Yan, parang ano din tayo, nag-divide, nagsasubtract lang din tayo ng whole number. Yun nga lang by decimal. Yan. So, tama yun. May mga ano din tayo, babarrow din tayo pag ganito. Yan, basic lang na basic. Ayan, pag nag-add din tayo, ganun din. So, pag sumobra na siya after ng decimal, ma-add na siya as full number. Okay, practice tayo. Ito, ayan. Add natin. Ganito, pag inatas, i-convert natin into fraction. So, dalawa yung sagot na gusto kong makuha. Yung decimal form, tsaka yung fraction na form. Dalawa yung isi-send nyo. Decimal form, tsaka yung fraction na form. Yan. Yan, pati yung ano niya, yung fraction form, gusto ko ding makita. Gusto ko din makuha nyo. Okay, sabi ni Ting, 48.75. And then, 48 and 3/4. Okay, so 48 and 3/4. Ito naman, decimal form din, tsaka fraction. Isang send lang. Paunahan na lang. Tama yun, yung 48.75 and then 3/4. Ngayon, ito naman, 16.25 minus 1.625. Tapos, ano natin? I-fraction to. With their fraction form. Okay, so nakuha ni Erlano. Ayan. So yung 25/40, pwede pa natin itong i-simplest form. So 14.625 and then 14.5/8. Okay, so next.
Yan. Ito naman, gusto ko makuha yung 3.42 times 2.5, yung decimal form, tsaka yung fraction. Isi-simplest form natin, set. Pwede pa itong i-reduce to simplest form or yung pinaka-lowest form. Okay, let's check. So we have 8.55. Okay, sino yung nakasagot? Yan, si Charisse Montuerto. So 11, 8 and 11/20. Tama ba? O, tama. Yan, so pag nag-divide din tayo, parang as a whole number din. Ayan, pero ano na siya, para mas better na makompute natin siya kung gaano ka, yung pinakamaliit na, or yung parang may pinakaunting decimal places, i-convert natin siya into whole number. Tapos kung ilan beses tayo nag-move, yung sa isang number, ganun din. Okay, so for example, ito, sa first part, yung 0.066 is divided by 0.11. So, yung 0.11, yung may pinakaunting decimal places. So, nag-move siya ng dalawa. Same with this 0.066 din. Ganun siya. Saka tayo mag-divide. Yan, kagaya nito. Yan, ito pa, convert ako into decimal places and then, fractions. So a bottle contains 32 ounces of medication. If the average dose is 0.4 ounces, how many doses does the bottle contain? Ma'am, di po ba whole number to? Yung, Answer po dito, whole number, or gagawin din po siyang fraction dun saan? dito? O, Yes, actually, yun nga, whole number pa din siya. Pero, gawin pa rin po siyang fraction. oh yes. Okay, tama. Yan, para ma-exercise natin. Kung yan, again, basta pag whole number, lagi siyang over 1. So pag meron tayong division, ayun, better na alam nyo din kung ano yung denominator nun. Para pag nag-reciprocal kayo,
Okay na. Yan, ito naman, yan. At the following, so ito din, decimal form and ano din tayo, fractions. 7.23 plus 12.38. Yan, i-add natin. 7.23 plus 12.38. Decimal and fractions. Mhm. Yan, decimal and fraction. Okay, tama. Kabukos. Ay, yan, si King din. Yan, tama naman. Yan, so hindi na natin siya mako-convert into simplest form kasi itong 61, hindi na siya divisible by any number. Ito naman, next, multiply the following. 12.01 times 1.005. Yan, so decimal form and then yung fraction form. I-direct message niya sa akin. Okay. Solving pa din ba? Let me know. Yan, may mga nakakasagot na din. Okay. Check natin. So, ito siya, 12.07005.
Tapos over 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 zeros. 7,005 over 1,000. Ay, 100,000. I-convert nyo na lang to simplest form. Ano yung simplest form? 7,005 over 100,000. Yan, malapit na tayo mag-dismiss. Okay, so 1, 4. Yan, so tama na to. 1401, 20,000. Okay. So yun. Nakuha ni. Okay, I think, ayan, end of chapter 2 na tayo. And learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended with diligence. So may questions ba kayo? Yan, nakadalawang chapter agad tayo. Next chapter naman natin, sabihin ko na kung ano yung mga magiging topic natin with business mathematics. So yun, yung chapter natin, chapter 1 natin, again, yung fractions. Yung chapter 2, decimals. And then, yung chapter 3 natin, next meeting, yung percentage ratio and proportion. And then chapter 4 natin, mathematics of buying and selling. And so, we'll talk about the markups, ganun, cost. Chapter 5, interest and commissions. And then chapter 6, salary and wages. Okay, so may mga questions pa ba, guys? Mag-dismiss na ako, saktong 12 tayo. Okay. So wala na, pa din na kayong mag-lunch. So thank you everyone. And thank you for being active. Bye guys. Bye. Pwede na kayo mag-leave.